Gusto kong marinig ang opinyon mo dito. Sa tingin mo ba, likas sa tao na iproseso ang ganitong antas ng tuloy-tuloy na pagkakalantad sa pandaigdigang krisis? O sa tingin mo ba talagang lubos tayong nabibigatan at nalulunod sa lahat ng ito? Wow, kaya ang maikling sagot ay hindi tayo likas na ginawa para yan. Ganito kasi yan. Yung mga sistema ng utak natin na kumukontrol sa ating atensyon ay nakaayon sa pamumuhay sa kalikasan. Alam mo yon, kung saan may mga emergency pero limitado lang. Alam mo, may simula at may katapusan ng mga iyon. Mahusay na nakahanda ang ating nervous system para harapin yon. Ang totoo kasi, simula nang dumating ang social media at yung mga algorithm na talagang tumututok sa ating atensyon, bilang pangunahing yaman na sinusubukan nilang makuha kasi dito nakabase ang kanilang mga modelong pinansyal. Alam mo, mas maraming pag-click, mas maraming atensyon na nakukuha ng kahit anong impormasyon, mas maganda ang balik o kita para sa mga advertiser. Kaya ang meron tayo ay teknolohiya na naglalaban-laban para sa ating atensyon at tina-target ang mga sistema sa atin na hindi natin kontrolado ng kusa. Alam mo, kapag may bagong bagay, nakakakalig o nakakatakot na nangyari, otomatiko nating inililipat ang atensyon natin doon. Minsan hindi pa natin namamalayan na ginagawa natin yon. Mangyayari na lang talaga. Kaya nasabi ko, mas marami na tayong hinaharap kaysa kaya natin. At makikita mo ang epekto nito kahit saan. Tama. Ano ang mga resulta na tinutukoy mo bilang psychologist? Anong napapansin mo based sa sinasabi ng mga pasyente mo? May nagbago ba, masasabi mo? Sa tingin ko, nararamdaman nating lahat ito at hindi ko rin ibinubukod ang sarili ko rito. Para sa atin lahat ito. At tiyak na mas marami na tayong alam, pero sa tingin ko, at hindi lang ito totoo para sa Israel, totoo rin ito para sa kanluran. Pwede mong sabihin na dito sa Israel, nakikita natin ang matinding halimbawa nito, alam mo yon, kasi mas agarang nararamdaman ng panganib sa labas, mas naririyan siya, pero totoo rin ito kahit saan sa kanluran. Ang nakikita natin ay mas balisa ang mga tao. At kapag manhid na sila, ibig sabihin noon ay medyo lumampas na tayo sa dapat. Kaya ang pagkabalisa mismo ay hindi naman masama. Alam mo, yung pagiging alerto at mulat at yung pagtugon sa mga panganib sa paligid mo, ibig sabihin, bahagi talaga yan ng pag-survive. Iba ang pamamanhid. Ginagawa ito ng utak kapag sobra na o napakarami na ang nararamdaman natin. Ang pamamanhid na nakikita mo dito sa Israel at sa ibang lugar ay patunay na biligyan tayo ng higit sa kaya natin pasanin. At kung may maipapayo man ako sa mga tao, ito ay limitahan talaga ang paggamit nila ng social media. Hindi naman sa masama ito sa kabuuan, pero sa tingin ko, ang labis na paggamit nito ay tiyak na hindi maganda para sa ating sistema. Tama, nakaka-interest ito. Gusto kong pag-usapan ang pagiging manhid kasi marami sa atin ang nakaranas nito. Ako mismo bilang isang news anchor na nagbabalita araw-araw, masasabi kong naging manhid na rin ako sa iba't ibang kwento na binabalita ko araw-araw. Pero ano ang alternatibo? Ibig ko sabihin, mas mabuti ba kung palagi kang nagkakaroon ng emosyonal na pagkalugmok araw-araw? Hindi. Sa tingin ko, mas mabuti na malantad tayo sa mga bagay na kailangan natin para mabuhay ng maayos. Alam mo, dito sa Israel, ibig sabihin nito ay magkaroon ka ng Homefront Command app. Alam mo yon, nasa telepono mo at gumagana. Para kung may emergency sa lugar mo, malalaman mo agad bago pa mangyari. Magagawa mong gawin ang mga hakbang para sa sarili mong kaligtasan at ng mga umaasa sa iyo. Pero maiwasan o mababawasan ang pagkakalantad natin sa mga bagay na wala naman tayong magagawa pero nakakakuha pa rin ng atensyon natin. Tama ba? At dito, ang matibay kong payo ay maging isang maalam na consumer at huwag magpakasobra. Gawin mo ito ng kaunti hanggat maaari. At sa oras na matitipid mo dahil hindi mo ginugol sa social media, gamitin mo ito kasama ang mga taong mahal mo. Gamitin mo ito kasama ang mahalaga sa iyo dahil ito ang nagpoprotekta sa atin laban sa mabigat na pakiramdam at ito ang nagbibigay sa atin ng katatagan. Ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na malampasan ang lahat ng ito.
Ito ang bumubuo ng kakayahan nating makabangon. Nakakatawa sa lipunan Israeli, parehong totoo ang dalawang bagay na ito. Tayo ay traumatized pero napakatatag din natin at ang mga pag-aaral na ginagawa namin at personal akong kasali dito dahil ako'y patuloy pa ring nagseserbisyo bilang reservist. Noong mga unang buwan matapos sa Oktubre, 7 ako ang commander ng research unit ng Homefront Command. Nakita naming sa lipunan Israeli ay may bigat ng pagkakalantad sa trauma. Pero kapansin-pansin din ang kanilang katatagan. At sa tingin ko, dapat nating palakasin ang ating katatagan at bawasan ang ating pagkakalantad sa mga bagay na, alam mo na, maaring makapagdulot ng pinsala.